Ang cute nga, 'di ba? Kaya tara guys, samahan niyo ako. At ito na guys, diretso na kaagad tayo sa pag-cover ng cake. Ayan, using ang paneling method. So yung fondant na ginamit ko dito is ang brand ay Dirks. Maganda talaga gamitin yung Dirks no brand dahil napakaganda ng quality niya. No need ka na maglagay ng Tylose powder. Napaka-pliable at hindi siya napupuni. Gods na gods talaga siya guys. And isa ito sa number 1 talaga ng klase ng fondant na ginagamit ko. Dahil maganda siya gamitin pang cover ng cake at saka panggawa sa mga details or yung mga toppers ng cake. So for me, pag yan, kagaya nito na nagko-cover ako ng cake, so hindi na ako naglalagay ng Tylose powder. Cornstarch na lang para hindi siya madikit doon sa table. Pero kung yung mga toppers na ang gagawin, yung mga details ng cake, kagaya ng mga 2D and 3D, lalo na talaga pagka 3D guys, yun, dapat maglagay ka na talaga ng Tylose powder para titigas yung mga topper na ginagawa natin. A small amount ng Tylose powder is okay. Basta dapat makapaglagay ka. And then, yung lalagyan mo lang is yung kakailanganin mo lang siya na fondant. Huwag yung lahatin. Kasi pag hindi mo maubos, yung nalagyan mo ng Tylose powder. So, yung matitira nun, guys, sayang, hindi mo na din yan magagamit sa susunod. Dahil titigas na yan siya parang bato. So, sayang na sayang talaga siya, guys. Ang mahal pa naman ito. Ako, guys, gumagawa naman talaga ako ng fondant. Meron akong recipe at yun talaga ang ginagamit ko for the long time. Lalo na nung nag-start pa ako. Nung hindi pa ako makabili ng mga ganito na ready-made. So, nagtsatsaga talaga kong gumagawa yan. Kaso lang, sa ngayon, kasi minsan mahirap kang makakita ng mga marshmallow na magaganda yung quality or yung mga bago pa talaga siya. Yung bang dapat malambot yung quality ng marshmallow, hindi siya kukulubot-kulubot. Yun. Ayoko ng ganun kukulubot-kulubot siya. Kasi once na kulubot na yung marshmallow, tapos gagawin mo siyang fondant, hindi na din siya maganda yung kalabasan or yung texture nun. Ang isa pang reason, kasi mahirap siyang tunawin guys. Yan, mahirap talagang tunawin ang isang marshmallow pagka kulubot-kulubot na. Meaning, dry na yan siya sa ilalim. At pag dry na yan siya guys, ayun, mahirap na din talaga siyang tunawin. Kaya kaysa magpakahirap akong gumawa ng fondant, mas mabuti nang bumili na lang ako ng ready-made para at least, diba, nasisave pa yung energy ko. Imbis na gumawa ako ng fondant, ayun, dapat nagre-rest na lang ako para pag time na gumawa ako ng or magde-design ako ng cake, at least, diba, nasa kondisyon yung aking katawan. Ayan guys, ang daming chika. Patapos na pala tayo ng ating cake. At ayan na nga, tapos na nga pala talaga siya. Oh, ang cute niya guys. Ayan, super nice, super cute. Super appreciated talaga ni Madam yung outcome ng cake na order niya. Ayan siya guys. Actually, yung chocolate dyan is nag-additional na lang ako naglagay dyan. Nagbuot-buot rajud ko guys. Kay feel na ko kulang siya. Medyo malawak yung space pa niya. So, ayan. Kaya nagbuot-buot yung butang o chocolate. So, ayan. Ito naman yung mga cupcakes na kasama. Bali, 2 dozen. Ito siya, guys. Ayan. By the way, guys, ang size pala ng cake is 7 by 7. At ang nagamit ko namang chocolate ganache doon is nasa 1 kilo and 1/4. At ito sumunod, guys, ay nandito na tayo sa venue. Syempre, ako ang nag-deliver nito. Ayan, guys. Safe na safe at intact talaga in place. Kahit super layo nito, nasa Catalonan Grande. From Buhangin to Catalonan Grande. Diba ang layo? Ang price pala ng ating cake is 4,000 pesos.